Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Ito ay kwento ng kabarangay nating si Gwen. Tungkol saan yan, mga maganda? Nakakalungkot daw na madalas nasusukat ang kahalagahan ng isang tao ayon sa silbi nila sa buhay ng iba. Pag dumating ang panahon kung saan wala na silang maipakitang pakinabang, mabilis silang iniitsapwera. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang naging inutil sa mata ng iba? Sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng ating kabarangay na si Gwen dito sa programang Radyo Nobela. Ikaw ay mawawala o ba? Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako po si Gwen, 42 years old, dating assistant principal sa isang private school sa labas ng Metro Manila. May dalawa kaming anak ng asawa kong si Victor. Ang panganay ko ay si Pao, 25 years old. Kakagraduate lang ni Pao sa college. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang call center. Ang bunso ko naman, si Judy, ay 23 years old. Graduating na dapat siya noong 2021 kaso nung pumutok ang pandemya, dala ng takot at pag-iingat na rin, hindi na lang niya itinuloy ang pag-aaral at nag-focus na muna sa nakuha niyang trabaho online. Ngayong 2023, nag-enroll na siya para matapos na niya ang 4th year at makagraduate na. Pero hindi niya binitawan ang trabaho niya. Natutuwa ako sa mga anak ko kasi nag-aral sila ng maayos at hindi kami binigyan ng sakit ng ulo kahit na hirap kami ngayon sa buhay dahil na-stroke noon ang asawa kong si Victor. High school at college sweethearts kami ng asawa ko. Siya ang una at huling boyfriend ko at ako naman ang una at huling girlfriend niya. Maraming nainggit sa amin nung kinasal kami. Sinasabi nila na ang swerte raw namin sa isa't isa dahil nagawa naming pakasalan ang best friend namin. Hindi ko alam kung swerte nga kami sa isa't isa pero totoo namang nagsimula kami nung high school na mag-best friend. At magmula nung naging kami ni Victor, hindi ko na pinansin yung ibang lalaking nanliligaw sa akin. At si Victor naman, hindi na po nanligaw ng iba. Maliit na babae lang po ako, Mama Ganda. 5 feet ang taas ko. Samantalang si Victor ay 5'10". Sabi nila, kamukha ko raw si Miss Gina Alahar nung kabataan pa niya. Si Victor naman, kamukha ni Roel Santiago. Napaka-responsable at maalalahaning asawa ni Victor. Kaya nasanay na akong nakadepende sa kanya palagi sa mga desisyon namin sa buhay. Simula nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, hanggang sa naging mag-asawa na kami. Siya ang nagtulak sa akin na mag-pursue ng master's degree sa education kaya naging assistant principal po ako sa isang private school. Kahit yung kursong kukunin ng mga anak namin, siya rin ang tumulong para makapag-decide sila ng tama at ayon sa kanilang kakayahan. Kaya malaking dagok sa pamilya namin. Nang mabalitaan naming inatake sa puso si Victor noong 2019. Habang nasa gitna ng isang meeting sa kanilang opisina. Ako po si Gwen at ito ang aking kwento. Hi, Ma. Nandito na kami ni Judy. Ay, anak. Mabuti naman. Kanina pa kayo hinahanap sa akin ng papa nyo.
Kumusta si Papa? Mukha namang bumubuti na ang kalagayan niya. Binigyan siya ng gamot kanina kaya nakatulog siya. Katutulog pa lang niya mga 10 minutes nang dumating kayo. Okay ang tulog si Papa, Ma, para bumilis recovery niya. May mga binili nga pala kami ni Judy sa katabing grocery nitong ospital bago dumiretso dito. Pakipatong mo na lang ang mga yan sa lamesa, nak. Salamat. Okay. Sorry ma kung natagalan kami. Naghanap pa kasi kami ng adult diaper na kakasya kay Papa. Out of stock na yung brand na ginagamit niya dito sa ospital eh. Okay lang. Sinabi ko naman sa papa niyo kanina na gagabihin kayo ng dating kasi marami pa kayong lalakarin. Nauunawaan naman niya. Ma, umiiyak na naman ba kayo? I'm sorry. Nung tinitignan ko kasi ang papa niyo habang natutulog, naisip ko, kawawa naman siya. Hindi na niya magagawa yung mga bagay na gusto niyang gawin. Hindi na siya makakapag-basketball. Hindi na tayo makakalabas ng bahay para manood ng sine at kumain sa labas. Ma, ang importante, buhay pa rin si Papa. Pwede tayong umiyak sandali, pero wag naman araw-araw. Sa tuwing dumarating kami ni Kuya Pao dito sa ospital, naaabutan namin kayong umiiyak. Hindi ko naman pinapakita sa papa niyo. Ayokong kaawaan niya ang sarili niya at lalong ayokong kaawaan niya tayo. Major heart attack nga ang nangyari kay Papa. Pero sabi ng doktor, dahil bata pa si Papa, makaka-recover siya. Kailangan lang ng therapy para makagalaw siya ulit at makalakad. Matagal na proseso pero posible. Yun nga lang, sa ngayon, hindi pa niya magagawa yun. Hindi lang siguro ko sanay na hindi natin naririnig ang opinyon ng papa niyo pagdating sa mga mahahalagang desisyon sa buhay natin bilang isang pamilya. Sa lagay ni Papa ngayon, Ma, tayo ang gagawa ng lahat ng mga desisyon. Tatlo naman tayo ni Kuya Pao, kaya kakayanin natin to. Kailangan tayo ni Papa ngayon, kaya kailangan nating maging matatag, Ma. Kung magpapatalo tayo sa sitwasyon natin, lalo lang tayong walang magagawa para magbago ang kalagayan niya. Mabuti na lang nagmana kayo sa papa niyo at hindi sa akin. Ma, nagiging masyado na kayong emosyonal. Kasi mula nang ipinasok si Papa sa ICU at nilagay sa regular room, hindi pa kayo umuuwi. Ang mabuti pa, ako na muna magbabantay kay Papa ngayong gabi hanggang bukas. Tutal, wala naman akong pasok sa school. Holiday kasi bukas. Oo nga, Ma. Tama si Kuya. Kailangan niyo rin ng pahinga. Mahirap na kung pati kayo magkakasakit. Sige kayo, pag nangyari yun, mapipilitan si Papa na gumaling agad para maalagaan kayo. Salamat mga anak. Aaminin ko, Mama Ganda. Nalaman ko kung gaano ako kahina nung inatake sa puso si Victor. Natulala na lang ako nung tinawagan ako ng office nila at sinabing inatake siya. Mabuti na lang nasa bahay ang dalawa kong anak at sila ang nagdala sa akin sa ospital. Kung wala sila, baka hanggang ngayon nakatulala pa rin ako. Pagkalipas ng isang buwan, nakalabas na ng ospital si Victor. Dahil wala kaming makuhang caretaker agad, kinailangan kong mag-leave ng 3 buwan para matutukan ang pag-aalaga sa aking asawa. Tumutulong din ang mga anak ko pag libre sila. Nung panahon na inatake sa puso si Victor, nag-aaral pa pareho ang dalawa naming anak. Ayoko namang huminto sila sa pag-aaral kasi 1 taon na lang matatapos na si Pao sa college. At si Judy naman, 2nd year college na sa susunod na taon. Buong tapang kong inako ang responsibilidad sa pag-aalaga sa aking asawa. Dahil ako ang asawa niya at sumumpa kami sa harapan ng Diyos na magsasama kami sa hirap at ginhawa.
Pero ang hirap pala. Napakahirap, Mama Ganda. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo at naglilinis kay Victor tuwing dumudumi siya o umiihi. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang umiiyak habang pinapalitan ko siya ng diaper. Hindi ko na tinatanong kung bakit siya umiiyak dahil baka maiyak din ako. Pero alam ko nahihiya siya sa akin dahil ako ang gumagawa ng mga bagay na yon. Mabait na pasyente si Victor. Hindi siya magrereklamo hanggat hindi talaga siya nasasaktan. Dahil paralisado ang kalahati ng katawan niya, mas madalas siyang nakahiga kesa nakaupo. Kaya marami siyang bed sores sa likod. Sa gabi lang siya umuungol para ilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Minsan bumabangon ako para itagilid siya at hindi na lumala ang mga sugat niya sa likod. Minsan naman naaaminin ko, hinahayaan ko na lang siyang umungol sa gabi. Siguro dahil sa sobrang pagod sa maghapong pag-aalaga ko sa kanya, kaya hindi ko na pinapansin paminsan-minsan. O siguro dahil sa galit sa kanya at sa sarili ko. Galit sa kanya kasi hinayaan niyang atakihin siya sa puso kahit alam kong hindi niya kasalanan yun. At galit sa sarili ko dahil napakahina ko. Napapagod lang ako, Mama Ganda. Umaayaw na agad. After 3 months, nakakuha kami ng caretaker na pwedeng mag-alaga sa kanya sa araw. Ako na lang at mga anak ko ang nag-aalaga kay Victor paggabi. At tuwing weekends, bumalik na rin ako sa pag-aasikaso. Matapos ang 3 months na leave ko, bumalik na ako sa trabaho. Maraming pagbabagong nangyari sa school na pinapasukan ko. Isa sa mga pagbabagong yon ay ang pagdating ni Jefferson. Patay mali siya. Anong patay mali siya? Nakita ko yon. Nakita mong ano? Nung binigyan ka ng bulaklak ng bagong teacher natin, si Jefferson. Ah, wala yun. Ano ka ba? Nagpasalamat lang sa akin yung tao dun sa binigay kong evaluation sa kanya nung nag-demo siya. Paano niya nalaman yung evaluation mo? Hindi ba confidential yun? Personal friend niya raw yung isang teacher. Nalaman niya na dahil sa akin kaya siya natanggap dito sa school natin. Wow! At may bulaklak agad na kapalit. Iba ha? Ikaw naman? Walang mali siya yun. Grateful lang yung bata. Hoy! Anong bata sinasabi mo? Matanda na yon at binata, Gwen. May itsura rin. Kaya ingat ka. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Chalu? Para na niya akong nanay. Halos magkasing edad lang sila ni Pao, kaya anong ingat ang gagawin ko? 15 years lang ang tanda mo sa kanya. Okay pa yun. At tanggap na yun ngayon. Nabasa ko nga, exciting yung ganong age ka para sa millennials. 2-in-1, nanay na, girlfriend pa. Tumigil ka nga. Educators tayo, Chalu. Hindi tayo dapat nasasangkot sa mga ganong usapin. Isa pa, may asawa ko. Masaya ako sa naging buhay naming mag-asawa. Ni sa panaginip hindi ko naisip na pagtaksila ng asawa ko. Ikaw naman, masyado mo namang sineryoso. Nagbibiro lang ako. At saka, totoo man o hindi, walang masama kung may crush sa'yo si Jefferson. At least dahil sa'yo, nai-inspire siyang maging mabuting teacher. Kahit na biro, wag mong sasabihin yon. Wag ngayon. Gwen, pinatatawa lang kita dahil alam kong hirap na pinagdadaanan ng pamilya mo. Gusto ko ring makita yung dating Gwen na palaging nakangiti at nagbibigay ng encouragement sa mga bata at co-teachers niya. Sana nga bumalik na yung dating Gwen na kilala nyo. Ma'am Gwen, Ma'am Chalu, pauwi na ba kayo? Maya-maya siguro, Jefferson. Bakit mo na itanong? Sabay na kayong umuwi sa akin mamaya. Dala ko yung kotse ko. Sigurado ka?
Nakakahiya. Naku, huwag kayong mahiya. On the way naman yung mga bahay nyo papunta sa amin. Si Ma'am Chalu na lang. Marami pa akong kailangan tapusin. Salamat na lang. Ay, ako na lang kung ayaw niya, Jefferson. Ihatid mo ako sa amin, ha? Opo, Ma'am Chalu. Noong gabing yon, hindi pa ako nakakatapak sa bahay namin. Parang pagod na ako, Mama Ganda. Parang nagre-rebelde ang kalooban ko at sinasabing mas mapapagod ako buong gabi dahil kailangan ako ni Victor. Umiling na lamang po ako, Mama Ganda. At nagbuntong hininga. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong labanan ang mga ganoong pakiramdam para sa kapakanan ng pamilya namin. Araw-araw pagkagaling ko sa trabaho, kailangan kong kumbinsihin ang sarili ko na pumasok sa loob ng bahay. Nagtatagumpay naman ako na himukin ang sarili ko na pumasok sa bahay. Magbihis at alagaan si Victor. Tuwing umuwi ako, maliligo muna ako. Magbibihis at kakain ng mabilis. Bago ko ituon ang atensyon ko sa aking asawa. Para ka nag-aalaga ng sanggol. Ganun yung pakiramdam kasi walang kayang gawin si Victor. Kailangan talaga siyang alalayan. Hindi siya kakain kung hindi mo siya pakakainin. Mamamaho siya kung hindi mo siya lilinisan. Pwedeng may mangyari sa kanyang masama kung hindi mo siya babantayan. Minsan, mas mahirap para sa akin kapag ang daming ginagawa sa school na tipong ubus na ako. Tapos pag uwi ko, aalagaan ko pa ang asawa ko. May mga pagkakataon na hindi ako excited umuwi. Pero kailangan kong gawin. Lagi akong puyat at tuwing weekend lang ako nakakabawi ng konting tulog kasi wala akong pasok. Pero dumating sa punto na habang inaasikaso ko si Victor, may mga pagkakataon na hindi ko na nararamdaman ang pagod. Madalas din na nahuhuli ko ang sarili kong napapangiti. Napapangiti ako, hindi dahil inaalagaan ko ang asawa ko, kundi dahil naaalala ko ang kabutihan na ipinapakita sa akin ni Jefferson. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Mama Ganda, bago ma-stroke si Victor, normal ang takbo ng buhay namin. Normal din ang relasyon naming mag-asawa. Hindi kami ganon ka-intimate palagi. Siguro dahil pareho kaming pagod sa trabaho, kaya mas pinipili na lang naming matulog. Pero dahil mahal namin ang isa't isa, mas na-e-express namin sa ibang paraan ang pagmamahala namin. Hindi namin sinusukat ang lalim ng samahan sa kama, kundi sa lalim ng malasakit namin sa bawat isa. Yun ang namimiss ko kay Victor mula nung ma-paralyze na siya. Namimiss ko yung mga usapan namin tungkol sa trabaho, sa mga bata, o kahit sa anong bagay. Namimiss ko yung mga ngiti niya sa tuwing nahihirapan ako sa trabaho. Tapos mamasahihin niya ang likod ko at sasabihin, magiging maayos din ang lahat bukas. Namimiss ko yung mga yakap niya sa tuwing natatakot ako kapag kumukulog at kumikidlat. Yun ang dinadasal ko noon sa Diyos tuwing gabi. Ibalik na niya sa akin ang asawa ko. Yun din sigurong dahilan kaya naging magiliw ako kay Jefferson pag dumarating ako sa school. Lagi niya akong kinukumusta pag lunch. Lagi din kaming sabay kumain. Padadalhan niya ako ng paborito kong dessert. Napapansin ko rin na nginingitian niya ako sa tuwing nakikita niyang umiinit na ang ulo ko sa mga bata sa school at sinasabi sa akin na, okay lang yan, Miss Gwen. Hindi ko sinasabing nalipat kay Jefferson ang pagmamahal ko kay Victor. Ang sinasabi ko lang, nakikita ko kay Jefferson ang ilang katangian ng asawa ko. Kaya itinuring ko siya na parang kapatid o pamangkin. Pero dahil kay Jefferson, kaya ako nafo-frustrate sa sitwasyon naming mag-asawa. Gusto kong maging masigla si Victor kagaya ni Jefferson, pero hindi niya yun magagawa, Mama Ganda. Nung minsan, pinuntahan ako sa bahay ni Jefferson para maghatid ng ilang papers na kailangan kong pirmahan. Naabutan niya akong
nagpapaligo kay Victor. Nang malaman niya kung anong ginagawa ko, agad niya po akong tinulungan. Siya ang nagbuhat kay Victor papunta sa kwarto namin. Tumulong din siya sa pagdadamit kay Victor. Nang pinakilala ko si Jefferson kay Victor, hindi ko alam kung bakit nakangiting tumingin sa akin si Victor. Pero malungkot ang mata. Nagtaka ako pero hindi ko nalang pinansin. Nang nakahiga na si Victor, niyaya ko si Jefferson na magmerienda muna bago siya umalis. Ang dami niyong nakasabit na mga picture sa pader. Nakuha namin ni Victor yan sa mga magulang namin. Ganyan din kasi sila, mahilig magsabit ng mga picture sa pader ng bahay. Parang dekorasyon na rin. Sino tong dalawang bata? Mga anak namin yan. Panganay namin si Pau, yung babae, bunso namin si Judy. Lika, tabihan mo ko dito sa sofa, may ipapakita ako sa'yo. Tignan mo to. Wow, Miss Gwen! Ang ganda niyo ng wedding day niyo! Ikaw naman, Jefferson. Lahat ng bride maganda sa araw ng kasal niya. Hindi, maganda talaga kayo. Thank you. Hanggang ngayon. Gusto mo pa ng iced tea? Sandali lang ikukuha kita. Ako na lang kukuha, Miss Gwen. Alam kong pagod ka na. Ha? Okay. Sige. Miss Gwen? Bakit? Nakita mo na yung pitchal ng iced tea? Ito ba yon? Yung nandito sa malapit sa lababo? Oo, yun. Sabi ko ito na yun eh. Salamat. Kuha ka na rin dyan ng cookies kung gusto mo. Kumain na ako ng isa. Ma, sino kausap mo? Ha? Anak, nandiyan ka na pala. Bakit kayo tumatawa na parang teenager? Anong parang teenager? Ano bang sinasabi mo? Kausap ko yung bisita ko. Nandito ngayon yung bagong teacher namin sa school. Nasa area raw siya kaya tumaan na siya rito. Hello? Pau, anak. Siya si Jefferson. Kumusta si Papa? Natutulog. Pinagpahinga ko muna kasi katatapos lang niyang maligo. Mabuti na lang dumating si Jefferson. Tinulungan niya ako magpaligo sa papa mo. Ano ba naman yan, Ma? Sana hinintay niyo na lang ako. Nang istorbo pa kayo ng ibang tao. Ha? Anak, ang nangyari kasi... Hindi, walang kasi yun. Di naman ako na-istorbo. Masaya ako na nakatulong ako. Okay lang sa akin. Kung okay sa'yo, sa akin hindi. Hindi okay sa akin na pinaliliguan ng ibang tao ang tatay ko. Ma, puntahan ko muna si Papa. Sige, Pau. Sunod ako sa'yo, Ron. Miss Gwen, nako, late na pala. Pasensya na kung ginabi na ako rito. Una na rin ako. Kita na lang tayo sa school bukas. Oo, sige. Salamat sa tulong mo, Jefferson. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Wala yon. Good night. Bye. Nagpapasalamat ako kay Jefferson bago siya. Nagpasalamat ako sa kanya bago siya umuwi. Malaking tulong yung pag-alalay na ginawa niya kay Victor papunta sa kwarto namin. Nabawasan ako ng trabaho at natipid ko ang lakas ko para gumawa pa ng ibang mga gawaing bahay. Dahil sa pagmamalasakit ni Jefferson, nakapag-relax ako ng konti. Nawala ang pag-aalala ko ng bahagya. Sa totoo lang, habang nagkukwentuhan kami ni Jefferson, hinihintay ko na umuwi ang mga anak ko para maipakilala ko sa kanya. Proud ako sa mga anak ko kaya ibibida ko talaga sila. Nalungkot nga lang ako sa kinalabasan ng pangyayari. Hindi kasi yun ang naisip ko na magaganap. Hindi ko maintindihan kung bakit nagalit si Pao nung nakita niya si Jefferson. Hindi naman magagalitin ang anak ko. Marahan lang siya at hindi mainitin ang ulo. At hindi ko rin maintindihan kung bakit nung moment na bumukas ang pinto ng bahay namin at pumasok si Pao sa loob, feeling ko para akong batang nahuli ng magulang na may ginagawang hindi nakakatuwa. Nung gabi ring yon, nagkasagutan kaming mag-ina. At nalaman ko kung bakit nagalit si Pao nang makita niya si Jefferson
sa loob ng aming bahay. Pa, may kukunin lang ako sa kwarto ko. Babalik ako agad. Pao, mag-usap nga tayo sandali. Mamaya na, Ma. Marami pa akong gagawin. Aasikasuhin ko pa si Papa. Ngayon na tayo mag-usap. Ano bang pag-uusapan natin, Ma? Alam mo ba kung anong ginawa mo kanina? Hindi, Ma. Bakit? Ano bang ginawa ko? Pinahiya mo ko sa bisita ko. Paano kita pinahiya, Ma? Hindi kayo dapat mahiya. Wala sa atin ang dapat na mahiya. Dahil wala naman akong ginawang masama. Binastos mo si Jefferson kanina. Tinaasan mo siya ng boses. Pao, hindi ka namin pinalaki ng papa mo na walang galang. Ang galang, pinapakita sa mga taong mabubuti ang kalooban. Hindi sa mga tao na may masamang intensyon. Anong masamang intensyon ang sinasabi mo? Pumunta rito si Jefferson para magpapirma ng mga document na kailangan naming isubmit ngayon. Nagmagandang loob lang siyang tulungan ako sa pagpapaligo sa papa mo. Hindi lang siya ngayon pumunta dito. Hindi ba siya rin yung madalas maghatid sa inyo pa uwi? Dalawa kami ni Chalo na hinahatid niya. Si Chalo ang unang bumababa tapos ako. Iniisip mo ba ang ako lang ang hinahatid niya? Ma, hindi mo alam. Ganun ang style ng mga lalaki. Anong style ang sinasabi mo? Style yun para mahulog ang loob niyo sa kanya. Alam kong si Papa ang first at last boyfriend niyo. Kaya mahina kayo bumasa sa mga paraan na ginagawa ng ibang mga lalaki para makuha ang babaeng gusto nila. Wala siyang gusto sa akin. Meron, Ma. Meron. Hindi niyo kasi nakikita yung nakikita ko. Tsaka kitang-kita ko rin na nahulog na ang loob niyo sa kanya. Pao, mali na yung mga paratang mo. Hindi ako nagkakamali, Ma. Alam mo rin na totoo ang sinasabi ko. Madali kayong naluloko ng lalaking yun kasi nalulungkot kayo. Alam ko yun. Kitang-kita ko yun. Naghahanap kayo ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi na kayang ibigay sa inyo ni Papa. Tapat ako sa papa niyo. Hindi pumasok sa isip ko kahit minsan ang pagtaksilan siya. Kahit hirap na hirap ako, kahit ang bigat na ng lahat, hindi ako nagrereklamo dahil mahal ko siya. Kasama ako ng papa niyo na kinakalaban yung sakit niya para mas mabilis siyang gumaling. Tinitiis ko lahat at kinakaya ko lahat para sa papa niyo. Kung ganun ang tingin niyo sa akin, mabuti pang wag niyo na akong ituring na ina. Ma, I'm sorry. Natatakot lang ako. Kasi hanggang ngayon, halos hindi pa rin gumagaling si Papa. Natatakot ako na baka dahil doon, iwan mo siya. Pag nangyari yun, baka lalo siyang magkasakit. Ayoko lang na grumabi ang lagay ni Papa. Gusto ko na siyang gumaling para bumalik na tayo sa dati. Miss ko na si Papa nung malakas pa siya. I'm sorry, Mama. I'm sorry din, anak. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoon ang naging pagtatalo namin ng anak ko. Hindi ko intensyon na masampal siya. Hindi ko napigil ang pagsabog ng emosyon ko dahil sa paratang niya sa akin na nahuhulog na ang loob ko kay Jefferson. Hindi ko lang matanggap na iniisip ng anak ko na hahayaan ko ang aking sarili na tuluyang ibaling sa ibang pagmamahal na meron ako sa kanilang ama. Nakakagulat na umabot na pala si Pao sa punto na iniisip niya na iiwan ko ang papa niya para kay Jefferson. Ayaw ko man sanang gamitin ito na dahilan pero tao lang ako, mamaganda. At noong mga oras na yon, napuno ako kaya nagresulta sa pagkakasampal ko sa aking anak. Mabilis ko namang inihingi ng tawad yon sa kanya. Pareho naman kaming nahimasmasan matapos naming magkasagutan. May nagsabi
Na ganun talaga. Pag napupuno ka, na ilalabas mo sa ibang paraan. May nasabi ang anak ko na hindi ko maitatanggi. Tama si Pao. Si Victor lang ang una at huling boyfriend ko. Kaya hindi ko siguro talaga mababasa ang dynamics ng lalaking may kinukursunadahang babae. Clueless nga siguro talaga ako pagdating sa mga lalaki. At dahil sa magandang halimbawa na pinakita ni Victor sa akin at sa mga anak ko, hindi natural sa akin mag-isip ng masama tungkol sa intensyon ng isang lalaki sa isang babae. Hindi ko mabasa. Kaya kinabukasan after school, kinausap ko si Jefferson. Para humingi ng tawad sa nangyari. Nag-usap kami para sa mga bagay na kailangan naming maunawaan. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Habang nakahiga sa kama at katabi ang aking asawa, pinapractice ko sa isip ko ang mga bagay na sasabihin ko kay Jefferson. Alam ko na naramdaman niya yung kawalan ng respeto ng anak kong si Pao sa kanya nung ipakilala ko siya rito. Tulad nga nung nabanggit ko kanina, hindi normal yon sa anak ko. May pinagdadaanan pala siya kaya nakapag-react siya ng ganon. Marami na pala siyang hinala na nabuo sa kanyang isipan. Buti na lang at sabay namin yung naayos matapos naming magkasagutan. Kinaumagahan maayos na si Pao. Balik na sa normal ang anak ko. Balik na sa normal ang kanyang pakikitungo. Siguro nagawa kong gawing panatag ang kalooban niya at nabigyan ko siya ng assurance na hinding-hindi ko iiwan ang papa niya para sa kahit na sinong lalaki, lalo na kumpara pa kay Jefferson. Kaya lang, humingi na rin ako ng pasensya, maganda kay Jefferson dahil bilang tao, nabasto siya nang wala sa lugar. Siya na nga ang tumulong, siya pa ang nasungitan at napagsalitaan ng anak ko ng hindi maganda. Pero hindi ako nag-alala sa paghingi ko kay Jefferson ng dispensa. Alam ko naman na likas siyang mabait na tao at wala lang sa kanya yung nangyaring yon sa pagitan nila ng anak ko. Alam ko rin na mababago ang turingan naming dalawa. Dahil hindi siya mababaw na tao kaya nabawasan ang aking pagkabalisa. Sensitive enough si Jefferson para maintindihan kung ano man ang pinagdadaanan ng anak ko nung gabi na nagpang-abot sila. Kaya kinabukasan sa school, kahit nahihiya, nilaksan ko ang loob ko na kausapin siya at ihingi ng paumanhin ang inasal ng anak kong si Pao sa kanya. Kumusta asawa mo kaninang umaga pag-alis mo, Miss Gwen? Ayos naman siya. Wala namang naging problema. Magandang balita yan kung ganon. Buti wala kayo na-experience na kakaibang nangyayari sa kanya na tipong magpapanik kayo. Sorry, hindi kita maintindihan. Nako, pasensya na kung di ko na-explain ng maigi. Okay lang. Pero ano ba sanang ibig mong sabihin? Paano ko ba i-explain? Yung tipong bigla na lang siyang manginginig o biglang may sasakit sa kanya. Yung mga ganon. Ay, wala namang mga ganong eksena. Buti na lang. Kasi kung sakali, dadagdag pa yun sa bigat na pasan-pasan namin ng mga anak ko. Di lang dadagdag sa inyo ng mga anak mo. Pati na rin ang asawa mo. Sigurado ako na siya rin nahihirapan na ng husto. Nakwento mo sa akin no na siya talagang haligi ng pamilya nyo. Kaya mahirap din lahat to para sa kanya. Oo, tama ka. Mahirap nga rin para sa kanya tong sitwasyon niya. Parang ang kinurot puso ko nung nabanggit mo na habang nililinisan mo siya at pinapalitan ng diaper, nahiiyak siya.
Oo. Para ako nadudurog tuwing ganun ang eksena naming mag-asawa. Pakiwari ko nahihiya siya na kailangan siyang bantayan at alagaan ng ganun. Na kailangan niya ng tulong ng iba para lang gawin yung mga napaka-basic na mga gawain tulad ng pag-upo, pagkain, pag-inom ng tubig at kung ano-ano pa. Hindi niya rin siguro sukat akalain na mangyayari sa kanya to. Naaatakihin siya sa puso. Ang lakas niya eh. Wala siyang bisyo. Maganda rin ang pangangatawan niya. Hindi siya mataba at kumakain siya ng tama. Minsan, pag nakakarinig ako ng mga ganyang kwento, yung malakas naman sila at maalaga sa katawan pero inatake sa puso o kaya nagkasakit ng malala. Sa totoo lang, nawiwirdohan ako. Kasi di ba, dapat hindi sila magkasakit kasi nga maalaga sila sa sarili. Tama ka. Ang weird ng mga ganong pagkakataon. Pero hindi mo talaga alam kung saan at kailan dadapo ang sakit. Maswerte si Victor sa'yo kasi kinakaya mo lahat. Kasi kung ibang babae yan, baka iniwan na siya. Mahal ko si Victor at alam kong maipapanalo namin tong pinagdadaanan niyang to. Hindi rin siya mahirap alagaan kasi hindi siya maarte. Oo, tama. Di nga siya mahirap alagaan. Nakita ko mismo yun nung tinulungan kita na paliguan siya. Pero, kumusta naman si Victor, Miss Gwen? Improving naman? Mabagal ang progress niya kasi kung ano siya mula nung ma-discharge siya sa ospital matapos siyang atakihin sa puso. Ganon pa rin siya hanggang ngayon eh. Wala namang palya yung mga gamutan niya? Sinisikap ko na wala siyang mamiss na gamot. So far, lahat ng mga nireseta nabili ko naman lahat. Napapagod ang katawan ko, oo, pero never mapapagod ang puso't kaluluwa ko na alagaan siya. Dama ko yung lalim niyang sinabi niyo, Miss Gwen. Nga pala, mabalik ako sa pinag-uusapan natin kanina. Pasensya ka na sa inasal ng anak ko, ha? Pero huwag ka mag-alala. Nagseselos lang siya para sa papa niya. Ni-reassure ko naman siya na hindi totoo ang mga hinala niya. Okay lang, Miss Gwen. Hindi nga totoo pero valid ang reason niya. Anong ibig mong sabihin? May dahilan para magalit siya. Kasi may gusto talaga ako sa'yo. Ano? Alam ko suntok sa buwan kung liligawan kita. Pero gusto ko lang yung pakiramdam na gusto kita. Di ko alam pero sumaya ako ng husto mula nung maramdaman ko to. Gusto kong napapasaya kita. Gusto ko napapangiti kita. Gusto ko na palagi kitang nakikita. Pero... I'm sorry kasi kumakapit ako sa isang bagay na alam kong hindi ko dapat kapitan. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko eh. Salamat sa affection na pinapakita mo sa akin pero... Huwag na akong umasa, tama? Okay lang. Pero pwede bang hayaan mo lang na may gusto ako sa'yo? Huwag mo akong iwasan. Huwag ka matakot. Ang gusto ko lang, ipakita ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit sa ang anggulo ko tingnan, mali si Jefferson. Mali yung klase ng pagmamahal na gusto niyang ibigay sa akin. Pero bakit hindi ko siya pinipigilan? Dapat sinasabi ko sa kanya na tumigil na siya dahil hindi ko ipagpapalit sa kanya ang asawa ko. Kaya lang hindi yun ang ginawa ko, Mama Ganda. Naisip ko tuloy, dahil sa pananahimik ko sa request niya sa akin, baka nai-encourage siya na ituloy ang panliligaw niya at baka isipin niya na meron siyang pag-asa. Sa isang banda, naisip ko walang masama kahit na manligaw siya kasi hindi ko rin naman siya sasagutin. Kaya lang habang tumatagal, nalilito na ako, Mama Ganda. Hindi ko na alam kung may gusto na rin ba ako kay Jefferson o wala. Lalo na, noong mga panahon na yon ay hindi pa rin nag-improve si Victor. Lalo akong dumedepende kay Jefferson para maging masaya ang araw ko. Natatakot ako. Alam ko na isang araw masasabi ko kay Jefferson na may gusto na rin ako sa kanya at pagsisisihan ko ang araw na yon. At dumating na nga po ang araw na kinatatakutan ko. Totoo pala, na pag wala kang tapang, manghiram ka ng tapang sa alak at magagawa mo o masasabi mo ang mga bagay na karaniwan mong hindi nagagawa o hindi nasasabi. Nang minsang magkaroon ng party sa school, napainom ako ng marami. At nang mapansin ni Chalu na lasing na ako, kinausap niya si Jefferson na ihatid na ako pauwi ng bahay.
Lasing na lasing pa rin pero okay naman siya. Huminto kami kanina kasi medyo nasusuka. Nag-hazard muna kami, tsaka ako siya inalalayan bumaba ng kotse. Guminhawa naman ba ang pakiramdam niya matapos niyang masuka? Mukha naman, kasi mas kumalma na siya eh. Ay, maraming salamat Jefferson ha. Pasensya ka na at di kita nasamahan na ihatid si Gwen sa kanila. Hindi ko maiwan yung mga ligpitin dito sa school eh. Walang problema. Ako nga nahihiya kasi di na ako nakatulong sa inyo sa pagliligpit dyan. Ano ka ba? Kaya na namin to. Mas importanteng maihatid mo ng maayos si Gwen sa kanila. O paano? Update mo na lang ako ha. Sige, text kita agad mamaya pagkahatid ko sa kanya. Okay, sige. Salamat. Ingat kayo. Ingat din kayo dyan. Bye. Bye. Sandali na lang. Malapit na tayo sa inyo, Gwen. Alam mo ikaw, wala ka. Ang plastic mo. Ako? Hindi ako. Ako ang plastic. Siyempre ikaw. Dadalawa lang tayo dito sa loob ng kotse. Ano ba sa tingin mo nangyayari ngayon? Kinakausap ko hangin, ganon? Okay. Di, sige yung hangin na lang ang plastic. Bakit ako plastic? Mangmangan pa tong plastic na to. Ang plastic mo kasi pag nasa school tayong dalawa, ang tawag mo sa akin, Miss Gwen. Tapos pag dalawa na lang tayo, Gwen na lang? Wala kang galang? Ano yun? Yung paggalang hanggang sa loob ng school premises, paglabas, bastusan na? First name basis na? Dito lang naman ako tumigil na tawagin kang Miss Gwen ah. Nung pinakilala mo ako sa anak mong si Pao, nung tinulungan kitang paliguan ang asawa mo. Miss Gwen pa ang tawag ko sa'yo nun ah. Kaya nga! Bakit ka tumigil? Para linlangin mo lahat ng mga tao sa school na gentleman ka? Para di nila makita yung totoong kulay mo? Wala akong nililinlang. Kaya kita tinatawag na Miss Gwen sa school kasi nirerespeto ko authority mo. Kaya ganun kita tawagin. Pero pag dalawa lang tayo at wala na sa school, wala ka ng authority sa akin. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pero di hamak namang mas matanda ako sa'yo. Kaya kung authority ang pinag-uusapan, kahit wala na tayo sa loob ng school, dapat mo pa rin akong galangin. Hindi ko nakikita na dapat kong gawin yun. Hindi mo nakikita? Bakit? Bulag ka ba? Bulag ka ba o bastos ka lang talaga? Ah! Aray! Daan-daan naman sa pagpreno! Ako ba, lasing o ikaw? Gwen, ano ba nangyayari sa'yo? Napapagod ka na ba? Kung pagod ka na, magbakasyon ka muna. Pumunta ka sa malayo, malayo sa lahat. Malayo sa akin, malayo sa trabaho, malayo sa mga anak mo, lalo na malayo sa asawa mo. Hindi yung iniipon mo yung pagod mo tapos sasabog ka ng ganito. Tama ka. Napapagod na ako. Alam kong sumumpa kami sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Pero ngayong nasa bahagi na kami ng pagsasama namin na mahirap at malungkot, parang hindi ko na kaya. Parang gusto ko nang sumuko. Parang gusto ko nang tumalikod. Parang gusto ko nang bumitaw at tumakbo palayo sa inutil kong asawa. Ba't hindi mo gawin? No! May sasabihin ako sa'yo. Since wala tayo sa school, ibig sabihin wala akong authority over you, di ba? Kaya sige, susubukan ko magpakatotoo sa'yo. Total, pantay na lang tayong dalawa eh. Alam mo, na-realize ko, nagugustuhan na kita. Hindi kasing tindi ng pagmamahal ko sa asawa ko, pero may gusto na ako sa'yo. May nararamdaman na ako para sa'yo. Teka sandali, bago mo ko husgahan, alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya tulungan mo ako, Jefferson. Please. Willing akong tulungan ka simula pa lang nung makilala kita. Mula pa lang nung malaman ko na may mabigat kang dinadala. Handa akong harapin lahat ng mga sasabihin nila. Handa ako na samahan ka kahit saan. Kahit ngayon na kung gusto mo, umalis tayo.
Kung sasama ka sa akin, dadalhin kita sa malayo. Hindi. Hindi, Jefferson. Hindi ko kailangang umalis. Ayoko magpakalayo. Ikaw ang bahala. Ako ang mag-a-adjust sa setup na gusto mo. Di mo ako naiintindihan eh. Ipaintindi mo kasi sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong maging mabuting babae. Tulungan mo akong maging mabuting asawa. Tulungan mo kung wag mapabilang sa mga babaeng nagtataksil sa mga asawa nila. Nakikiusap ako, Jefferson. Kung talagang mahal mo ko, lumayo ka na sa akin. Kalimutan mo yung nararamdaman mo at hayaan mo ko sa asawa ko. Pag-uwi sa bahay, naligo ako agad para maalis ang espiritu ng alak sa aking katawan. Habang nakaharap sa salamin, paulit-ulit kong ni-replay sa isip ko ang pag-uusap namin ni Jefferson. Sabi ko sa sarili ko na tama ang ginawa ko. Pero parang may kung anong lungkot na bigla kong naramdaman sa aking puso. Ginawa ko kung anong nararapat pero hindi ko mapigil ang hindi manghinayang. Pagkatapos, bigla akong nahiya sa sarili ko. Naisip ko, wala na bang halagang pagmamahal ko kay Victor? Talaga bang pagod na ako sa pag-aalaga sa kanya na handa ko siyang iwan at sumama sa ibang lalaki? Ganun ba talaga ako kahina bilang asawa? Na-realize ko, Mama Ganda, na hindi si Victor ang inutil sa aming dalawa. Siguro nga, paralisado ang katawan niya pero kahit kailan hindi siya naging inutil na asawa. Ako ang inutil na asawa. Ako ang walang silbi. Habang naghihirap ang asawa ko sa sakit niya, inisip ko ang sarili kong kapaguran. Habang nalulungkot ang asawa ko dahil hindi niya magawa ang mga tungkulin niya bilang isang ama at asawa, iniisip ko ang kaligayahan ko. Nang gabing yun, napansin ni Victor na medyo nakainom ako. Hindi kasi talaga ako umiinom, Mama Ganda. Kaya madali akong mahalata pag nakargahan ng alak ang katawan. Humingi ako ng tawad sa kanya kasi parang di ko naman siya natutulungan sa lahat ng hirap na pinagdaraanan niya. Wala akong ibang narinig sa kanya kundi puro pasasalamat. Siya pa nga raw ang dapat na humingi ng tawad kasi siya ang nakakaabala sa akin. Dagdag pa niya, wag ko na raw siyang isipin. Ang gusto niya lang daw ay maging masaya ako. Ayaw niya raw gawing miserable ang buhay ko. Kaya ayos lang sa kanya kung may nagugustuhan na akong ibang tao. Nagulat ako roon. Di ko alam kung anong mararamdaman ko at kung ano ang sasabihin ko. All along, alam ni Victor na nagkagusto na ako kay Jefferson. Ganon ako kakilala ng asawa ko. Basang-basa niya ang mga kilos ko. Naluha ako, Mama Ganda, at humingi ako ng tawad. Hindi na raw siya nagsalita at hindi na niya ako sinita kasi alam niya na gagawin ko kung ano ang tama. Pipiliin ko sila ng mga anak ko kaysa sa sarili kong kasiyahan. Handa raw siya na magparaya para sa aking ikaliligaya. Ang sabi ko naman, ni minsan hindi pumasok sa isip ko na iwan siya at ipagpalit sa iba. Nagpapasalamat siya dahil mahal na mahal daw niya ako. Ipinangako niya sa akin na pipilitin niya raw gumaling ng husto sa lalong madaling panahon. Tinupad ni Victor ang pangako niya sa akin. Pagkalipas ng ilang buwan, lumaki ang improvement niya. Sa ngayon, mabagal pa rin siya magsalita pero hindi na nauutal. Nakakalakad na rin siya gamit ang walking stick. At sa awa ng Diyos, hindi magtatagal, babalik na siya sa dati. At kung hindi man siya lubusang gumaling, nandito pa rin kaming pamilya niya na handang sumuporta sa kanya at laging magmamahal sa kanya ano man ang mangyari. Dahil sa pagsubok na pinagdaraanan ng pamilya namin, lalong tumibay ang aming samahan bilang mag-asawa at bilang pamilya.
Nag-resign na po ako sa trabaho para makaiwas sa tukso. Sa ngayon, nagtuturo ako sa college bilang instructor. Si Jefferson, nabalitaan ko na nag-resign na rin siya at nagpunta sa ibang bansa. Dahil sa isang kahinaan, muntik nang masira ang pamilya namin. Mabuti na lang, nanalo ang pagmamahal namin ni Victor sa isa't isa. Dati nagagalit ako sa mga misis na nagtataksil sa kanilang mga mister, pero ngayon, naiintindihan ko na sila. Lilinawin ko lang po, naiintindihan ko. Pero hindi ko sila kinukonsinti. Maraming salamat po sa pagpili niyo sa aking sulat. Salamat din sa mga kabarangay nating nakinig ng aking istorya. Sana kinapulutan po nila ito ng aral. Hanggang dito na lang, ang inyong kabarangay forever. Gwen. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!